Every day with Jesus, amen? So tayo po ay pwedeng maging masaya araw-araw, amen? Hindi lang po kapag walang problema, amen? Kahit may problema, because Jesus is with us, amen? Kaya po sa linggo po ay tayo po ay walang service ng gabi. Ang umaga po ng ating panambahan ay meron po tayo November 1, this coming Sunday. So bibigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa na tayo po ay makipag-fellowship, makikwentuhan sa ating po mga kamag-anak, pamilya sa darating na linggo. Amen? So wala po tayong service na gabi. Okay? So baka po sa sobrang active nyo, sa sobrang inip nyo ay darating po kayo ng Sunday ng gabi. Amen? So pinapaalala ko po na amin po kayong pinipigilan sa kainitan ninyo. Amen? Hallelujah! So, tayo po ay merong susunod na mga service sa mga susunod na Sunday. Amen? Okay? Praise God. So, His glory, our light, ang kanyang kalwalatian, siyang ating liwanag sa ating puso. Amen? Sa ating kaisipan, na sa ating pong mga mata ay maraming kadiliman, maraming problema. No? Sa ating katawan ay marami tayong nararamdaman. Sa ating emotion, marami tayong nararamdaman. Okay, sama ng loob, no? Hinanakit, karamdaman, problema, kabigatan. Pero ang kanyang kalwalatian, ang siyang liwanag po natin. Amen? At kapag ang liwanag ay nandyan, hindi pwedeng manaig ang kadiliman. Amen? Kaya lamang nananig ang kadiliman kapag walang liwanag. Amen? Kaya lamang dumarating ang kadiliman kapag walang liwanag. Pero kapag may liwanag, walang kadiliman. Okay po ba? Amen? Hindi kailanman magdanaig ang kadiliman sa kaliwanagan. So sabi po dito sa 1 Kabanatang 14, in John chapter 14, ang sabi niya, huwag na kayong mabalisa. Amen? Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. At yan po ang ating Panginoon na nagsasalita sa kanyang mga disipulo. So manampalataya kayo sa Diyos, at manampalataya kayo sa akin, huwag na kayong mabalisa. So sa English po, sabi niya, let not your heart be troubled. So huwag nawang mabalisa ang iyong puso, huwag nawang mangamba ang iyong kalooban. Kundi tayo ay sumampalataya sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. At ito ay hinabilin niya sa kanyang mga alagad dahil siya po ay paalis na sa mundo nito. Malapit na po kanyang kamatayan doon sa krus at siya po ay babalik na sa kalangitan. At ang dahilan kung bakit na nasabi ito sa kanyang mga alagad, dahil lalong titindi ang pag-uusig ng kanilang mararanasan. Hindi magiging maganda ang pag-alis ng Panginoon at hindi magiging maganda sa karamihan ang muling pagbuhay ng Panginoon dahil marami sa kanila na hindi maniniwala. So sila yung usigin, sila ay ipe-persecute, at meron nga po tayong mga church history na nagsabi ng mga alagad ay pinako din sa krus, at yung iba ay pinako na nakatiwarik, yung iba ay binalatan ng kanilang balat habang buhay. So ganun po ang nangyari sa kanila. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mabahala, huwag kayong mabalisa. Hindi niya sinabing magtago kayo, hindi niya sinabing iwasan ninyo ang problema, hindi niya sinabing labanan niyo ang problema, hindi niya sinabing kailangan huwag kayo magkaroon ng problema, kailangan pagsikapan niyo ang lahat ng bagay. Hindi mababago ang mundo. Ang sabi na, in this world there is tribulation dahil pinahintulutan ng tao na maghari ang kasamaan sa mundo ito. Okay po ba? Dahil ang Diyos ay kanyang binigay ang pamamahala sa mundo nito at kaya lamang dumating ang masama ay dahil pinahintulutan ng tao. At ang mundo ay palala ng palala. Paano sinasabi nga po sa noong December 31 na message natin, the days are getting worse. Ang mundo ay palala ng palala. Subalit, ang message po natin last December 31, let us redeem the time. Pwede natin pong maging o pwedeng
maging masaya ang araw natin sa kabila na ang araw ng mundo ay palala ng palala. Amen po ba? At yan din po sinasabi po dito, hindi yung babaguhin mo ang sitwasyon, kundi ang sabi niya, ang puso mo ang siyang baguhin. You cannot control the world, but you can control your heart. Amen po ba? So paano paraan? Kapag sinabi ng Panginoon, merong paraan at merong way, no? Merong sagot kung bakit nasabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Napakahirap kong pigilin ang alalahanin. Napakahirap kontrolin ang kabalisahan. Amen po ba? Na kung saan ay kailangan hindi ako matatakot, kailangan hindi ako matatakot. That is our willpower. Meron po nagiging meron pong nangyayari kapag sinabi natin yun na kailangan pigilin mong sarili ko, kailangan hindi matakot, kailangan hindi mabalisa, kailangan hindi ma-stress. Pero hindi ho natin natatagalan ang ating pong sarili kakayahan. Sa panahon na kung saan ay hindi natin inaasahan na mayroong mangyayari sa buhay natin, ay meron na namang kabalisahan. Pero kapag ang ating puso ay nag-focus sa ating Panginoon, nag-focus sa Kanyang mga salita, ito'y permanente. Amen po ba? Kaya nga, it will guard your heart, sabi niya. Why you anxious anything? Bakit ka mababalisa sa anumang bagay? No? Wherein you can pray. Pwede ka namang manalangin na mayroon pa sa salamat. Okay? And think of all these things. Isipin mo lahat ng bagay dito. Ano pong isipin natin? Pawang pagganda, pawang tapat, makatarungan, pawang pag-ibig, ang siyang ating isipin. At yan ay patungkol po sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi niya, it will guard your heart. And it will guard your mind. The peace of God will guard your heart and will guard your mind. Amen? So it is beyond our knowledge. Amen? It is beyond our ability. No? Kapag nag-focus tayo sa Panginoon, He will guard your heart and He will guard your mind. Hindi mo sukat akalain sa kabila ng may problema ka, masaya ka. Sa kabila ng may kaguluhan, ikaw ay payapa dahil kay Jesus. Amen. Amen po ba? Kaya sabi nga po sa Isaiah chapter 23 verse 3. Tingnan mo natin Isaiah chapter 26 verse 3 bago po natin ituloy. Verse 1 pa lang yan. Okay? So, Isaiah chapter 23 verse 6, sabi niya, if your mind focus on Jesus, or focus on God, you will have a perfect peace. No? Isaiah 26 verse 3. Kapag ang ating kaisipan ay nakapokus kay Jesus, ay magkakaroon ka daw ng kapayapaan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. No? Hindi yung sitwasyon ang kokontrolin, kundi ang puso ang kontrolin. Amen po ba? Dahil hindi natin hawak ang mangyayari sa mundo ito at ang mga nangyayari sa mundo ito, hindi tayo pwedeng manangan sa mga bagay sa mundo ito, pero sa Panginoon ay pwede mo tayong manangan. Amen ba? Na kung saan po ay magkakaroon tayo ng perfect peace. Not only in heaven, but if you will keep Him in... Anong verse yan? If you will keep Him in perfect peace, whose mind? Ayan. Is stayed on you because He trusts in you. So, ang perfect peace, not only in heaven, but perfect peace, we will experience it. But if you will focus on these things in this world, you will never experience perfect peace. Amen. Kung titignan mo sarili mo, titignan mo sitwasyon, titignan mo kung ano ang kalagayan mo, amen? Pwedeng meron kang accomplishment, merong naibigay sa'yo, pwedeng pasamantala. Ay perfect peace ka ngayon, pero bukas ay iba na po ang sitwasyon. But God gave us, can give us a perfect peace. Kaya nga po, higit sa pera ang salita ng Panginoon. Higit sa kayamanan ang salita ng Panginoon kung ito po ay patuloy natin pong maintindihan sa buhay natin. Amen po ba? So, nais ko ulitin, huwag na kayong mabalisa. Ang gawin natin ay sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa atin. Okay? So ano ang sasampalatayanan natin sa Panginoon? Una, sabi niya, para hindi kayo mabalisa. At kung bakit tayo hindi mababalisa? Bakit? Sa bahay
Verse 2 ng John chapter 14, verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Sa English version po, He will prepare a mansion for us. Amen po ba? Kaya hindi lang po sina Tinadora may mansion, kundi tayo rin may mansion. Amen po ba? Okay po ba yun? Amen. So, ito po ang magbibigay po ng kapayapaan sa atin. That Jesus prepared a mansion for us. More than that we imagine. Ano bang mansion? 5 kwarto? 10 kwarto? That is more than we imagine. Yan ang inihanda ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya ano ang karapatan para tayo mabalisa? Kung ating titignan kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin, walang karapatan ang kabalisahan sa buhay natin. Kaya lang may karapatan. Amen po ba? Ang kabalisahan ay dahil ipinapahintulot mo na mangyari sa buhay mo. But you have an option. God already gave to you everything. Amen po ba? Kaya nga, hindi yung babaguhin mo yung sitwasyon, kundi baguhin mo kung saan ka nakatuon. Yun ang baguhin mo. Amen. Because Jesus already said to you and to me that He already prepared a mansion for you. Amen po ba? At kung saan siya naroon, ay doon din tayo pupunta. Amen. So, tingnan mo natin. In verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Okay? Oh, sorry. Verse 4 muna tayo. Bago tayo verse 5. Okay, sabi mo ng Panginoon sa huling verse ng verse 3, kung kayo'y makakapiling po kung saan ako naroon. Verse 4, at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Jesus said, declare it, that you know the way. Alam nyo ang daan kung saan ako pupunta. That is the declaration and that is the word of Jesus. They know the way. Subalit in verse 5, sabi ni Tomas, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at paano namin malalaman ang daan. Ito yung sinabi ni Tomas. Hindi daw alam ni Tomas ang daan. Pero sabi ng Panginoon, alam ninyo ang daan. Okay? Kaya, ang sabi po ng Panginoon, nag-reiterate siya, sumagot siya. Si Jesus, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, bakit ka mababalisa kung alam mo ang daan? Amen? If you know the way. Amen? And Jesus said it. Pero, ang sabi ni Tomas, hindi po namin alam ang daan. Papunta doon. Kaya po sabi ng Panginoon, Tomas, I am the way. Ha? Hindi mo ba alam? Ako ang daan, di ba? Kilala mo ba? Tingnan niyo po. Verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Okay? So, sinabi sa kanya ni Felipe, tinanong si Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. So, sabi ng Panginoon, kapag kilala niyo po, ay kilala na ninyo ang Ama. Kapag nakita niyo po, ay nakita niyo na rin ang Ama. Ako at ang Ama ay isa. Pero sabi ni Felipe, Panginoon, no? Ito naman po sinagot ni Felipe, no?
ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Sabi ng Panginoon, kapag nakita niyo na ako, nakita niyo na ang Ama. Pero, pinipilit pa rin ni Felipe na gusto niyang makita ang Ama para sa ganun, siya ay masiyahan at siya ay masatisfy. Okay? So, pagpatuloy natin. Sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Okay? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Hindi galing sa akin ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit, ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Okay? Galing sa kanya ang sinasabi ko, my words comes from Him. At ang ginagawa ko, na ginaganap ko ay galing din sa kanya. Okay? Yan po, very important po ito. Very important. Okay? Verse 11, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Okay? So, balikan po natin mga ilang talata mamaya. Verse 12, pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga bagay na ginagawa ko. At higit pa kaysa rin, sapagkat babalik na ako sa akin. Okay? Ang mga nananalig sa akin, makagagawa ng mga ginagawa ko. So kung ano ang ginagawa ng Panginoong Yesus, ang mga nananalig daw sa Kanya ay magagawa rin nila. Kaya bakit ka mababalisa? Kaya itong sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Dahil kung ano ang ginagawa ko ay magagawa rin ninyo. Hindi lang po yung higit pa. Sa ngayon ay masasabi natin higit at magagawa natin dahil may cellphone, may aeroplano, may sasakyan na dati naglalakad lang, na dati ay yung telepono noon ay tali lang. Daramdaman mo, daramdaman mo. Wow, daramdaman mo ka. So yun lang po yung telepono noon, pero iba na po ngayon. Amen? Our message can fly away. Di ba yung mensahe lumilipad? Di ba? So, amen. Pero, ang sabi po dito, hindi lamang yung higit pa na magagawa ninyo, kundi yung mismong ginagawa ni Jesus ay magagawa ng taong nananalig sa Kanya. Amen po ba? At yun po, hindi natin nabibigyan ng diin. Ang nabibigyan diin natin ay yung higit pa na magagawa natin. Subalit bago po tayo pumunta doon sa higit pa, ay yung mga ginagawa pa lang ni Jesus ang siyang pangunahing dapat munang mangyari sa buhay natin. Na ma-experience natin na kung ano ang nagagawa niya ay magagawa po natin. Nandiyan po tayo. Hello? Amen. Okay? So, kaya maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Verse 12. Oh, sorry. Verse 13. At anumang hilingin ninyo, ito na naman. Anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Oh, hello? Bakit ka ba mapabalisa? Amen? Yung pong kantang Just Call My Name, I'll be there. Noon na si Jesus. Amen? Just call my name, I'll be there. Anytime,
anywhere. Amen. Jesus. Amen. Siya po ang unang sabi that in my name, anumang bagay na hilingin nyo, anuman. Amen. There is no boundary. Ito ay ibibigay ng Ama para ang anak ay maparangalan. Amen. At sa pangalan ni Jesus, inulit na naman, verse 14, na anuman ang ihilingin natin, ay tunay nga pong ito ay gagawin niya. He will do it. Amen po ba? Okay? Amen. Kaya ano ang dahilan natin para tayo mabalisan? So, we have God o Jesus gave us a vision. Ano man ang magiging kabayaran at ano man ang magiging bunga sa pag-alis ng Panginoon, hindi sila dapat mabalisan. Kung marami mang mag-persecute, marami mang gagambala, marami mang magagalit sa kanila, magkakaroon sila ng maraming problema, wala silang dapat ikabalisa, ikatakot, wala silang dapat ika-trouble sa kanilang puso, kundi pwede silang mabuhay na payapa dahil si Jesus ay nandyan para sa kanila, na sila'y pinaghanda ng mansyon. Amen? Alam nila ang daan. Amen? Ang Ama ay nakita nila sa umagitin ni Jesus. Amen? At tunay nga po na anuman ang nagagawa ni Jesus ay pwedeng gawin ng taong yan na siyang nananalig sa ating Panginoon. At hindi lang yung magagawa ni Jesus, kundi higit pa sa ginagawa niya ay magagawa ng taong nananalig sa Kanya. Amen po ba? This is good news. Too good to be true. But it is true. Amen. Ito po yung mabuting balita, mga kapatid. Na ito ay hindi ka panipaniwala, pero ito ay totoo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya, anumang bagay na hilingin nyo sa pangalan ko, ay ibibigay niya. Pastor, parang si Tomas, hindi namin po alam ang daan. Pastor, mangyayari ba yan? Parang si Tomas, Lord, hindi namin alam ba? So maraming Kristiyano nagtatanong, Lord, mangyayari ba yan? Si Felipe, nagsabi na, Panginoon, ipakita mo ang Ama. Sa amin para kami ay masiyahan. Lord, isampol nawa ni Pastor, sana ang patay mabuhay, isampol ni Pastor, ako maniniwala. Hello? Isampol ni Pastor na yung bulag ay makalakad. Gusto ko, Lord, para sa ganun, ay ako yung maniwala, masatisfy. Katulad ni Felipe, Lord, Panginoon, sinabi natin, in Jesus' name, siya ang nakikita mo sa isip at puso mo, ang mga salita ng Panginoon, ang mga pangako ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Kaya anumang bagay sa pangalan ni Jesus, hindi anumang bagay na gusto mo. Are you there? Do you see the difference? Maraming mga nagpipray. Kasama na ako nagpipray. No? No? Sa pangalan ng gusto ko. Sa pangalan ng plano ko. Sa pangalan, no? ng ikinasisiya ng katawan ko. The Bible says, anumang bagay in Jesus' name. Kung ano ang plano niya, kung ano ang gusto niya, kung ano ang pangako niya, kung ano ang kanyang katapatan, pagmamahal sa buhay natin, yun po ang ibig sabihin ng in Jesus' name. Anumang bagay na hilingin mo sa pangalan niya. Hindi sa sitwasyon mo, hindi sa sarili mo, hindi sa tao, hindi sa mundo ito, kundi sa pangalan ni Jesus, ang anumang bagay, kanyang gagawin. Hindi ba? Kaya po walang nangyayari sa atin, mga kapatid. Na manatagal na tayong nagpipray, matagal na tayong hinihingi ng sinasabi ng Bible, anumang bagay. Pero yung anumang bagay na yun, hindi sa pangalan ni Jesus, kundi sa pangalan mo, sa pangalan ng pangarap mo, sa pangalan ng sitwasyon mo, hindi sa pangalan ni Jesus. Kaya po kailangan natin establish ang ating relationship. Amen po ba? Hindi po salita lamang, kundi kailangan ay nagagaling sa puso. At kapag naggaling sa puso, ibig sabihin, you have an intimate relationship. If your heart is involved, ibig sabihin, it is a relationship. It is not only a words, it's not only a knowledge. Hindi yung meron kang alam patungkol sa Diyos at iba po yung kilala mo ang Diyos.
That is a big difference. You have know about God and you know God. Ibig sabihin, kung kilala mo ang Diyos, it involves your heart, it involves your emotion, it involves your entire being. If you know Him, kesa yung meron kang alam patungkol sa Diyos. Kaya kahit marami kang alam patungkol sa Diyos, at alam sa Bible, without relationship, without intimacy, without having a close relationship, knowing Him, wala pong saysay ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi ibig sabihin kapag hindi mo naranasan ang salita ng Diyos, hindi makapangyarihan. No. The Word of God is powerful. The Word of God is truth. Pero nasa tao kung paano yun niya ito tatanggapin sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Romans, let the people be a liar and the Word of God, ang Diyos, ay totoo. Amen. Okay po ba? Kaya po, purihin ng Diyos ang mga bagay nito na kung saan nagbibigyan ng linaw ang salita ng Panginoon. Na maraming mga tanong na nabibigyan ng kasagutan. Tama po ba yun? Amen po ba? Hallelujah. Kaya, kung maintindihan natin ang mga salita ng Panginoon na hindi katulad dito ang mga sa Pilipi, no? Na kung saan ay nandyan na at alam na nila at nakita na nila, pero hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Okay ba? Kaya po, purihin ng Panginoon na kung saan po, sa mamagitan po ng ating pagsama-sama, ang salita ng Diyos ay nagiging buhay sa bawat isa sa atin. At ang buhay na yan ay tunay nga kung hindi ito matutumbasan ng anumang pera sa mundo ito. Amen po ba? Okay ba? Hallelujah. So, in verse 15, ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama, okay? Upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salimutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salimutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Amen? Kaya verse 18 ang sabi niya, hindi ko kayo iiwang na nangungulila. I will not leave you, no? As an orphan, na ulila. Babalik ako sa inyo, konting panahon na lamang, at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit, listen, ako'y makikita ninyo. Amen? Okay? Sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Amen po ba? Amen. I'm so excited. Hallelujah. Amen. Glory to God. No? Ang mundo hindi na siya makikita. Pero kayo ay makikita. Saan niyo makikita? Sa puso ninyo. Amen. Because people in the world, they are walking by sight. They are walking by sight. Dahil wala ng Panginoon, siya'y bumalik na sa Ama. Kaya hindi na nila makikita. So they were walking what they see. But believers, they walk by faith. Yes. Praise the Lord. You see it in your heart. You don't see it in your natural eye, but you can see Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga para ito po ay makita natin sa puso natin. Ang salita ng Panginoon ay spiritual at buhay. You cannot see the Holy Spirit unless ang salita ng Panginoon ay maibaon sa puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Okay? Amen? Amen. Kaya mahalaga yung talatang sinabi ng Panginoon, maniwala kayo sa akin na
ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Kung hindi kayo naniniwala, naway maniwala kayo sa sinasabi ko. That's powerful. Hello? Kung titignan mo si Jesus, paano maniniwala nasa kanyang Ama? Kung siya rin ay kumakain ng kangkong, kamukha mo, kumakain ng galumaw, kamukha ng mga disciples. Siya'y nagsisigar, siguro po ay nagsisigar din si Jesus. Nandiyan ba tayo? How can you say, in the natural eye, that He is God? Hello? Are you there? Naintindihan mo ba natin? Kamukha nilang umiinom, kamukha nilang know-how, at sasabihin niya na siya ay Diyos na nakita ninyo. Huwag nyo lang kailangan makita si ang Ama. Ako mismo ay Ama. O ibig sabihin, ang Ama ay nasa akin. At kapag nakita nyo na ako, ay nakita nyo na Ama. In the physical, no. According to the words that what Jesus speak. Amen po ba? Kaya nagsasalita siya, nabubuhay siya. Hindi sa kanyang sarili, kundi nabubuhay siya kung ano ang sinasabi ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen? Kaya po mabubuhay din tayo at makita natin si Jesus, ang kanyang mga espiritu, ang kanyang kalwalatian sa pamamagitan ng kanyang sinasabi. Are you listening? Hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya napapakinggan ng kanyang sinasabi. Hindi makikilala ang Ama kung ang tinitignan ng disciples ay ang physical na kalagayan ni Jesus. Pero kung titignan ng mga disciples, kung ano sinasabi ni Jesus, they see God. They see the Father. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, kung ano ang ginagawa ko, sabi niya, hindi ko ito ginagawa sa ating sarili kakayahan. Kung ano sinasabi ng Ama at kung ano ang pinapagawa ng Ama, yun ang ginagawa ko. Kaya kapag napakinggan nyo, sinasabi ko, ang titignan ninyo, ang sinasabi ko, at tinitignan nyo kung anong ginagawa ko, you see the Father. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, if we walk by sight, you will not see the glory of God. If you walk by sight, if you walk naturally, you cannot see the glory of God. Kaya po, physically, nandiyan ang Panginoon, pero maraming hindi naniwala sa Kanya. Kaya ang totoo, hindi yung nakikita ng natural na mata. Ang totoo, kung anong nakikita ng puso. And yan ang binabago ng salita ng Panginoon. More than gold, more than silver, more than diamond, ang binibigay ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya listen, ang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Galatians 2:20. Say palas natin. Amen? Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Ako ay nabubuhay. Pero hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesus ang siya nabubuhay sa akin. Kaya, ganun po ang buhay natin ngayon. Katulad ni Jesus. Amen? Hindi na yung sarili natin ang nabubuhay dahil ito'y pinako na krus na kasama ni Jesus. Kailangan mabuhay na tayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Are you listening? Amen? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. Ako'y nabubuhay sa pananampalataya. Nabubuhay kung ano ang pagkilala ko sa Panginoon. Nabubuhay kung anong pangako niya. Nabubuhay kung anong kanyang katapatan, kabutihan, pag-ibig sa akin. Hindi na ang aking katawan na nabubuhay, kundi ang buhay ni Jesus ang siyang sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang ginagawa ni Jesus. Hindi niya hinuhugot ang kanyang sariling lakas, hindi niya hinuhugot ang kanyang sariling kakayahan, kundi hinuhugot niya ang kanyang ginagawa sa Ama.
Kaya hugutin natin ang ating buhay, ang ating kapayapaan, ang ating kagalakan, ang ating kalakasan, ang ating pong lahat ng lahat, lahat-lahat sa buhay natin ay Jesus. Amen po ba? That's why you live. Because now I live. Di ba? Last verse na pinasa natin. Dahil ako'y nabubuhay, kayo ay mabubuhay. Are you listening? Amen. Kapag ang tao na wala kaugnayan sa Panginoon, siya'y nabubuhay na walang kaugnayan sa Diyos. Yun po sinasabi ng patay. Death is separation. Amen? Hindi yung death na wala kang buhay, no? Death means separation. Pero dahil si Jesus hindi na natiling patay, dahil siya'y nabuhay, ikaw rin ay buhay. Ano ibig sabihin? Ikaw ay buhay na may kaugnayan sa Diyos. That is life. Hindi ka natural lang nabubuhay. Ikaw na siyang tumanggap kay Jesus. Ikaw na buhay na may kaugnayan sa Diyos. And that is a big difference. Maraming nabubuhay na walang kaugnayan sa Diyos. And Jesus is the way. So that you will be connected to the giver of life, which is God. There is no other way. Wala na tayong dapat pag-isipin na itong pamamaraan. Ito ang dapat natin gawin. No, it is only Jesus, the way, the truth, and the life. And life comes from God. And if you have Jesus, you are living connected to the giver of life. Amen po ba? Kaya po, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ulilan. Kaya bakit kayo balisa? Bakit hindi ka ulilan? Ibinigay ang Banal na Spirit na sa inyo ay nasa inyo at ano sabi niya? At He will be within you. Sabi ko ng English version. He will not only with you, but He will be within you. Amen? Kaya po, hindi ka lang nasa isip ko, kundi nasa puso kita. Paano ako mapipigilan ang puso ko? Dahil ang isip ko ay pwede kong pigilin, pero ang puso ko, hindi ko pwedeng pigilan na mahal kita. Yan ang sigaw ng puso ko. Amen po ba? Oh. Okay? So, He is not only with you, but He will be within you. And ang sabi niya, it will be forever. Magpakailan naman. He will be with you and within you forever. That's why there is forever. Amen. There is forever in Jesus. Amen. There is forever. Hallelujah. Kaya nga, let not your heart be troubled. Because I am not leaving you an orphans, ulila, na nag-iisa, isolated, wala kang kasama, wala nagmamahal sa'yo, wala nakaintindi sa'yo. No! The Holy Spirit is with you, and the Holy Spirit is within you. Hallelujah! Amen? And not only within you, but it will forever within you. Forever. Hindi lang po tayo conscious that the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. Hello, hindi siya hangin. Hindi siya bagay. He is a person. He is more than a friend. He is more than a husband and wife. He is more than a family. That is the Holy Spirit that is with you and it's within you forever. That's why there is no way. Amen. Para tayo ay na-trouble. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, igdadalangin ko sa Ama na kayo ibigyan pa ng isa pang nakapagtanggol. The Holy Spirit is a person. It is a will, feelings, emotion. Hello? Hindi lang tayo aware. Nakatulad ni Thomas. We don't know the way. Hey, Philip! I am. Ako at ang Ama ay isa. Hello? Amen? Oh. Kaya,
kailangan po patuloy natin meditate, mag-sink in. Sa buhay natin, hindi lang po tayo mayroong impormasyon, alam. Kundi kailangan isipin natin lagi, alalahanin lagi, that the Holy Spirit ay binigay sa atin na kung saan He is our comforter. Ang sabi ko, comforter. Na-stress ka ba? Pressure ka ba? Ha? Nababalisa ka ba? Amen? Natatakot ka ba? Nangangamba ka ba? Nabibigatan ka ba? The Holy Spirit is your comforter. Eh, napakamahal pa naman ng comforter. Si yes, the Holy Spirit ay libre. Hello? Ha? Ha? Matigas pa yung migaan mo. Comforter ang kailangan. Are you there? Amen? Oh. He will help you. He will guide you in all truths. Nababalisa ka ba? Hindi mo, ikaw ay nadadala ng iyong emotion. No? Kapag namumuna ang takot, kabalisahan, hindi ka na nakapag-iisip, kundi namumuna ang iyong nararamdaman. Kaya the Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit, amen, will protect you. He is a person. Hello? Hindi lang ang Diyos, Ama, Anak, na kung saan ay naparito sa mundong ito, at nakita ng mga tao si Jesus. Amen. The Holy Spirit is also a person. At ang sabi po, listen, at ang sabi po ng Panginoon sa mga alagad, it is more advantageous. John chapter 16. Higit na mas maganda na ako'y alis upang sa ganon, ang Holy Spirit ay ipadala sa inyo ng Ama. And the Holy Spirit, He will within you or will be with you, within you forever. Jesus is only a physical. Kaya pasamantala lang siya. Physical mo siya, amen? At hindi mo siya pwedeng pumasok kapag ikaw ay mayroong meeting sa banyo. Hello? Hindi pwede pumasok si Lord kapag nasa banyo ka, amen? Pero the Holy Spirit is within you. Wherever you go, whatever you do, He is with you. Hindi lang mo si Jesus na nasa hudyo, but the Holy Spirit, amen, will be poured out upon all flesh. Pero kung hindi nyo tatanggapin, si Jesus, yes, Jesus, ang Holy Spirit ay hindi magdidwell. Pero ginawa na ni Jesus at ay padala ang Banal na Spirit. Nandiyan ba tayo? Amen. Okay? Kaya, it is more advantageous today. In the Old Testament, nandiyan ang Holy Spirit, pero hindi nagdidwell ang Holy Spirit. Umikilos ang Holy Spirit. Why? Because people don't understand. Kaya po, ang kanyang dispensation, ang kanyang po pagpapahayag sa tao ay unti-unti. Dahil hindi pwedeng isaksak ng Diyos ang lahat sa tao. Hindi kayang tanggapin ng tao. Kaya po, unti-unti. Kaya rightly dividing the word of truth. Andiyan pa tayo? Hello? Kasi kung isaksak niya lahat sa atin yan, baka hindi mo magampanan ang lahat, hindi mo magawa lahat. Tama mo ba yan? Hindi natin may pagbuhay ang lahat. Kaya po unti-unti because He is finite. Tama? O infinite mind. Infinite mind. Eh saan tayo finite mind lang? Konti lang. Amen? Kaya in the Old Testament, kung alam niyo po yung temple, alam niyo yung temple? In the Old Testament, there is a Shekinah of glory. Amen? Yun po ay prelude. Ibig sabihin, foreshadow sa darating na si Jesus, that the flesh will become, the Word become flesh and dwell among us. Yan po ang temple. Yun po ay foreshadow sa darating. Magdudwell siya sa tao. Amen? And then there is a progressive. Amen? That now, in the New Testament, we are now the temple of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah! Yung pong
sa temple noon, napakahalaga sa mga Hudyo noon. Dahil sa mamamagitan po na kapag nandoon ang presensya ng Diyos, ay sila po ay nakakausap nila ng Panginoon. Nakakausap nila ang Diyos. And the clouds, the presence of God, guide them. Hindi sila alis kapag hindi nag-move yun. Hello, are you there? Amen. Yun po yung guide nila. Hindi sila alis kung wala po ang move ng presensya ng Diyos, yung cloud. Kaya very important po sa kanila yun. Mahalaga po sa kanila yun. Amen? No? Nakasama nila ang Diyos. Kaya po yung arko ay mahalaga din yun. Na kapag kasama nila ang arko, dalaga nila, definitely they will win the battle. Andiyan ba tayo? Amen. It is not their might. No, hindi sa kanilang sandata. Hindi sa kanilang kakayahan. Hindi sa kanilang kapangyarihan. Kundi sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos kung bakit sila nananalo. And that presence is now within you. Hello, greater is He that is in me. Hallelujah! Parang hindi kayo may maniwala na naman. Ha? Ha? Hello? Oh. Hello? Kaya with God, all things are possible. Woo! Glory! And when the glory of God, that's the kind of glory people cannot contain and they cannot pigil themselves. Hindi nila mapigilan ang kanilang sarili, kundi sumamba sa Diyos. Amen. Kaya po ang numang pagsamba natin ay dahil lamang sa kaluwalhati ng Diyos. Hindi tayo sumasamba para maging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi ka mabuti, mabuti ng Diyos ay. Kaya sumasamba dahil sa kanyang kaluwalhatian. Dahil sa kanyang kabutihan at kamangha-mangha ang Diyos, kaya ka sumasamba. Kahanga-hanga ang Diyos, kaya ka sumasamba. Hindi dahil may pera ka ngayon, Lord, kabuti mo, Lord. Woo, Lord! Bukas wala ka ng pera. Lord, kabuti mo, Panginoon. Lord, meron ba mo pera? Hello, hallelujah. Amen. Nandiyan ba tayo? Ang dala-dala natin sa isip at puso natin. In the name of 500. In the name of 1,000. In the name of 1 million. Hello. In the name of Jesus. Amen. In our relationship with God, in the name of Jesus. In the bank, in the name of your name. In the bank. In the bank, in the name of your asset. But in God, in the name of Jesus. And all of us are welcome. Lahat tayo ay welcome. Amen po ba? We are all special before God. Amen? Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya po, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya po, nasabi ng Panginoon sa atin, amen, na sa anumang bagay, at kung ikaw'y mananalig sa akin, no? Ano man ang hilingin nyo sa pangalan ni Jesus, ay gagawin niya, ibibigay niya, at kung ano man ang ginagawa ko, ay magagawa niya. Amen po. So my dear brothers and sisters, ang kailangan lang, ang sabi po ng Panginoon, para hindi tayo mabalisa, ay panagpalatayanan natin ang lahat ng kanyang sinasabi. It's very important. Amen po ba? God gave everything to us. Ginawa na niyang lahat. Hindi nakikilos ang Diyos. Andiyan ba tayo? Amen? Ang dami pa po natin hinahanap. At katulad din Felipe, ang dami pa niyang hinahanap. Lord, kung bakit kung meron ganito, meron ganyan. No. Amen? Jesus, His Word, ang kanyang mga salita ay sapat na para sa akin. Na para paniwalaan po natin. It will give us satisfaction, completeness in life.
sa magitan ng kanyang mga salita. Amen? Kaya, napakahalaga po na kung saan po ang pagsampalataya at hindi sa sarili nating kakayahan na kailangan natin paniwalaan ang mga sinasabi ng Panginoon. Kundi kailangan po ay patuloy nating paggulayan, maunawaan ang salita ng Panginoon pag sa ganun. Amen. Tunay nga pong maranasan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen po. Hindi na dapat natin siya hintayin. Amen. Na siya ay kikilos. Amen. Dahil ang Panginoon ay ginawa na niya ang lahat ng bagay. Nasa iyo kung tatanggapin mo. God is with you. The Holy Spirit is with you and within you. At kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus, tanggapin mo ng buong puso na siya ang tagapagligtas sa buhay mo. Amen po. And the Holy Spirit will guide you in all truths. I-guide ka niya sa lahat ng bagay sa buhay mo, sa lahat ng aspeto sa buhay mo. That's why trust in the Lord and lean not to your own understanding. Amen. And He will direct thy path. Bibigyan ka ng, amen, ng karunungan, ng gabay. You will see it in your heart. Amen. Madilim man ang nakikita mo, problema man ang nakikita mo, kawalan man, kahirapan, at karamdaman na nakikita mo, but if you trust in the Lord, and trusting and have faith in Jesus is according to the Word of God. Amen? Hindi yung hinihintay mo ang Diyos. Kaya po napag-aralan natin last Sunday, na hindi kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo nito. Yung tinatawag ng sovereignty. Tama? Sovereignty of God. Sovereign. No? Yung sovereign na ibig sabihin ay kontrolado ng Panginoon ang lahat. Hindi po. Dahil pinagkatiwala ng Diyos sa tao ang mundo nito. Amen? Kaya, walang makapipigil sa Diyos. Tama mo ba yun? Because He is authority, in a supreme being. Walang pwede pumigil sa Kanya. Kundi, amen? Walang pwede pumigil sa Kanya, kundi sa Kanya pagka-Diyos. Mamahalin at mamahalin niya ang tao. That's why nothing can separate us sa pag-ibig ng Panginoon. Walang pwedeng makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Makasalanan pa siya ay namatay na si Jesus. Amen. Walang pwedeng pumigil sa Kanya. Mamahalin at mamahalin niya ang tao. Kahit anuman na mangyari, ibinigay niya nga ang kanyang buhay at ano pa ang hindi niya kayang ibigay. Kung ang buhay ay binigay niya, ano pa kayang bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon? Tama po ba yan? Kaya if you have the person itself, amen, kung anong nasa Kanya ay sa'yo. Pero kung anong nasa Kanya, yun ang nasa iyo, pero wala sa'yo yung tao yun, it is only a portion. Tama po yan? But if you have the person, you have everything. Amen. Kaya ibinigay niya, makasalanan pa ang tao. Amen. Walang pwedeng pumontrol sa Kanya. That is, ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin ng sovereignty of God. He is a supreme authority, higher authority, pero hindi niya kontrolado ang anumang nangyayari sa mundo nito dahil ang pamamahala ay ibinigay niya sa Kanya. Amen ba? Kaya kung ano ang dinidesisyon ng tao at dinugusto ng tao ay nangyayari. Hindi kinokontrol ng tao, ng Diyos. Ang pagpili at pag-choice ng tao, meron siyang free will. Andiyan ba tayo? Hello? Amen? Kaya po, napakahalaga, no? Na tayo ay sumampalataya. Napakahalaga na ang salita ng Panginoon ay bigyan natin ng panahon at oras
Dahil sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay nangingibabaw sa ating puso. Because the Word of God, right, idinidivide niya ang kaluluwa at ang two-edged sword, ang salita ng Panginoon. Amen? Di ba, kung minsan nagdadalawang isip tayo, tama? Nagdadalawa ang ating unawa. Kaya ang salita ng Panginoon, He will divide it. Sasabihin niya kung ano ang sa Diyos at kung ano ang sarili. Sasabihin niya ng salita ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng tao at sinasabi ng sarili mo at sinasabi ng Diyos. Tanging ang salita ng Panginoon na siyang dalawang magkabilay talim at siya lamang ang makapag-divide ng soul and spirit. Amen po ba? Ipinapakita niya ng salita ng Panginoon, sinasalubin niya kung ano ang kalagayan mo in the flesh at kung ano ang kalagayan mo in the spirit. Kaya sa pamamagitan mo nun, nakikilala mo si Jesus at lumalakas ang pananampalataya o pagtitiwala mo sa Kanya dahil nakikilala mo siya sa buhay mo. At lahat ng Kanyang ginawa, hindi man natin inutusan. Kaya ang pananampalataya, hindi para kikilos ang Diyos. Are you listening? Are you listening? Nananampalataya ka para kikilos ang Diyos. Hindi po ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya, yun may tugon sa ginawa ni Jesus para sa iyo. That is me. That's why you need to be aggressive to the Word of God. Hindi tayo dapat passive. Na kung gusto ng Panginoon, mangyayari. Kung ayaw niya, hindi mangyayari. Hindi po ganoon ang pananampalataya. Na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at nananalig sa Diyos na kung gusto niya, mangyayari. At kung ayaw niya, hindi mangyayari. Ipinagkakatiwala ko na lahat sa Panginoon. Mali mong pananampalataya yun. Nandiyan pa tayo? No. Oh no. Hindi ho tama yun. Ang tama ay ang salita ng Panginoon. Ay patuloy nating malaman at makilala ang Panginoon sa buhay natin. At kapag kung ano ang kanyang kalooban at kagustuhan, fight the good fight of faith. Huwag mong tanggapin ang hindi kalooban ng Diyos. Ang karamdaman, ang kahirapan, ang problema. Siguro gusto ng Panginoon mangyari mo sa akin. May tinuturo ang Panginoon sa akin, kaya inalaw sa akin. Hindi po. Kapag ito'y masama, hindi galing sa Diyos. The devil came to destroy and to kill. But He came to give us life and have abundantly. Yan ang plano at gusto ng Panginoon. Yan ang maranasan mo sa buhay mo na huwag kang mabalisa. Amen. Kaya huwag tayong passive. Huwag lang tayo kung tanggap ng tanggap. Kundi paglaban natin. Ang pananampalataya ay paglaban natin. At ang paglaban sa pananampalataya ay sa pamamagitan po ng pagbubulay ng Diyos, ng salita ng Panginoon, araw-gabi sa buhay po natin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya higit pa sa iyong iniisip at higit pa sa iyong inihingi ang plano ng Panginoon para sa iyo at para sa atin. Amen po ba? Kaya huwag natin ihintayin kumilos ang Diyos. Amen po ba? Kundi mahal ka ng Panginoon. Walang question. Unconditionally, God loves you. Amen. More than that you ask, more than that you think, higit pa sa iniisip mo at higit pa sa inihingi mo. Kaya sabi mo ng ating binasa, sumampalataya ka sa Ama at sumampalataya ka sa akin. Paniwalaan lang natin ang kanyang sinasabi, with God, all things are possible. Paniwalaan lang natin ang sinasabi ng Panginoon, at kung ano ang ginawa niya, ay magagawa din po natin. At higit pa sa nagawa ni Jesus, ay magagawa natin. At anuman ang iyong hilingin sa pangalan ni Jesus, ito ay kanyang gagawin. Ang gawin lang natin ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, kapag tayo man ay nagtagumpay, ang tulad ni Jesus, sa ating sarili, hindi ako gumagalaw na hindi sinabi ng Ama. Hindi ako sasabihin na hindi sinabi ng Ama. Hindi ko gagawin kung hindi pinapagawa ng Ama. Kaya I am crucified with Christ. Amen. Now I live in the flesh, but the life, ang buhay na siyang aking ipinamumuhay ngayon, ay ang aking pagkilala sa Panginoon. By the faith of the Son of God. Doon tayo huhugot ng ating mong lakas. Siya ang maging buhay natin at siya ang maging kasayahan natin sa kasiyahan natin sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, amen po ba?
Mabuti ang Diyos sa inyo at sa bawat isa po sa inyo. Amen? Kaya, yung pong paniniwalang kontrol ng lahat ng Panginoon, yun po ay isang kasinungalingan. Amen po ba? Kaya yung pong tanong ng bata, nung dumating po si Papa, bakit inaalaw ng Diyos na maghirap ang tao? Hindi mo nasagot. Ang pinakamataas na pinuno ng isang reliyon ay may nagtanong sa kanya na bata, bakit inahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito? Ang ginawa mo nila ay niyakap lang ang bata. Hindi nila alam ang sagot. Ang sagot ay nasa salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi inaalaw ng Panginoon ang bagay na. Hindi ginusto ng Panginoon na ang tao maghirap. Hindi ginusto ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Kaya sabi ng Bible, ni isa ayaw ng Panginoon na mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos ang isang tao, ni isa, ay mapahamak. At hindi pwedeng kontrolin ng Diyos. Nandiyan ba tayo? Amen? Na yung kalooban niya, yun ang ipilit niya sa tao. Yung gusto ng Diyos, yun ang isaksak niya sa tao. At parang robot ang tao, kung ano lamang ang gusto ng Diyos, ay yun ang susundin ng Diyos, ng tao. Hindi po ganun ang Diyos. Kung ayaw ng tao, kahit gusto ng Diyos, ni isa ay ayaw niya mapahamak. Bakit hindi niya mapahamak? Kasi ginusto ng tao. Ginusto ng tao na maghirap. Inalaw ng tao. Kaya po nag-ahari si Satanas dito, hindi dahil inalaw ng Diyos. Are you listening? Are you listening? Antindihan po natin. Hindi inalaw ng Diyos kung bakit ang masama ay nag-ahari dito. Kung bakit ang diablo ay nakakakilos sa mundong ito. Hindi inalaw ng Diyos yan. Kasi ba tayo? Bakit siya nagkaroon ng kapangyarihan sa mundong ito? Kasi ang tao ang nagpahintulot mo. Dahil ang tao ang siyang namamahala sa mundong ito na ibinigay ng Diyos ang karapatan sa tao. Kaya ang tao ang nagpahintulot sa diablo kung bakit nandito siya at nag-ahari. At ang sabi niya kay Jesus, ibibigay ko ang mundo. Sino nagkaroon ng karapatan? O sino nagbigay ng karapatan sa diablo para ibigay niya ang daigdig kay Jesus sa Matthew chapter 4. Tama mo ba yun? Nandiyan ba tayo? At hindi kinontra ni Jesus ang diablo. Hindi naman sa'yo ang mundo. Hindi niya kinontra. Bakit? Kasi po, ibinigay ng tao ang authority sa diablo. Are you there? Amen? Kaya kung tayo ngayon, na Kristiyano, amen, huwag natin ayahan na tayo ay wala na sa kapangyarihan ng diablo. Tinalo na ni Jesus ang diablo. Amen? Amen? Pero yun nyo, kung ang Panginoong Jesus ay ang Diyos ay inaalaw niyang diablo, tapos tatalunin niya ang diablo. Ano naman po niya? Pero mo, tatalunin niya, pero inaalaw niya. Inaalaw niyang diablo para pumilos. Pero tatalunin niya ang gulo. Tama mo ba yan? Libero lalabanan mo, pero inaalaw mo. Talo ka na, pero sige, ayahan mo. Sige, sige, pasakitin mo ang anak ko. Sige, sige. Hello? Amen? Kaya po, my dear brothers and sisters, hindi gusto ng Panginoon na maghahari ang kasamaan sa mundo. Pero dahil pinamahala niya sa tao ang mundo ito at ang tao ay nagpasya. Amen? Na siya ay patukso. Kaya nagkaroon ng karapatan ng diablo dito. Ngayon, huwag na natin ngayon na tayo ngayon ay lumaya na. Amen? Lumaya na sa kasalanan.
Binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mundo. At kasalanan mo, hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan na ang pinanggalingan ng kasalanan ay si Satanas. Di mo ba? Are you there? Amen. Huwag na natin hayaan. Sumampalataya tayo kay Jesus at hayaan natin na si Jesus ang siya nang maghari sa ating mga buhay. Siya na ang mag-control sa buhay natin. Amen. Pahintulutan natin ang Panginoon. Let God let go. Tama? Sa Romans. Ayahan mo na let go, let God. Let go, let God. Amen. Ayahan natin ang Panginoon ang siya maghari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, amen. Piliin natin. Pahintulutan natin ang salita niya ang siya maghari sa buhay natin. Amen po ba? Hindi ang anumang kasamaan sa mundo ito. Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng bunga ng kasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan, amen, ay pagkabalay sa Diyos. Ikaw ngayon ay hindi na hiwalay sa Diyos. Ikaw ngayon ay nabubuhay na may kaugnayan sa Diyos. Mabuhay tayo. Amen po ba? Sa ibinigay ng Panginoon sa atin na dating patay, subalit ngayon, tayo ay buhay. Ibig sabihin, nagbuhay, may kaugnayan tayo sa Kanya. Kaya panaligan natin, sampalatayanan natin ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. The Holy Spirit is with you and He will within you forever and ever and ever. Amen. Amen. Hindi ka ulila. Amen. Amen. Magkakawa mo lahat ng ginawa ni Jesus sa buhay mo. Manalig ka lang, mga kapatid. Amen. At ang sabi nga mo, kapag mahal mo, di ba, nabasa natin, kapag mahal mo, matutupad mo ang kanyang kautusan. Nandiyan ba tayo? Kapag mahal mo, kapag umiiral ang pag-ibig, tunay nga kung magagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kaya kung makilala natin lubusan, gaano kalalim o kalawak, kalalim at kataas ang kanyang pag-ibig sa buhay natin. At matutupad mo ang lahat ng kanyang sinasabi sa buhay. Hindi yung tutuparin mo para masabing mahal mo siya. No. Kailangan mo siya para matupad mo. Hindi mo kaya sa buhay mo na paglabanan ang sarili. Amen mo ba? Dahil ang kaluluwa mo at ang katawan mo ay hindi mo na yan. Amen? Kaya po, hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay maghirap. Hindi kalooban ng Panginoon, di isa ay mapahamak. Bakit hindi napapahamak? Kasi ayaw nilang piliin ang kalooban ng Diyos sa buhay. Kaya, you have the free will. Meron kang sariling pagpili. Amen po ba? At kung pipiliin mo ang Panginoon, pagsikapan mo ang salita ng Panginoon. Dahil kung ano ang siyang itinanim mo, ang siyang aaniin mo. Kaya kung ano ang tinatanim mo sa isip at puso mo, kung pera, negosyo, amen, boyfriend, girlfriend, Facebook, huwag kang magtaka kung ano ang bunga ng buhay mo. Huwag mong sabihin, ba't hindi mo nararanasan ang salita ng Panginoon? Iba kasi ang tinatanim mo sa puso mo. Bakit hindi nangyayari yung anumang bagay na ginagawa, anumang hiling ko, hindi nangyayari? Bakit yung ginawa ni Jesus di magawa? Ano ba ang tinatanim mo sa puso? Kapag salita ng Panginoon, salita rin ang mamumunga sa buhay. Kaya huwag tayo magtaka kung kamukha mo na si John Lloyd. Hello? Huwag kang magtaka kung kamukha mo na si Jose. Nandiyan ba tayo? Huwag kang magtaka kasi yun po yung naitanim natin. Pilit natin ginagawa ang paraan natin. Tapos gusto natin mangyari yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po. Kaya po walang biglaan po dito. Amen? Hallelujah. Wala pong magic. Hindi po genie ang Diyos. Amen? Okay po ba? Hallelujah. Amen? Kaya po, hindi po basta-basta. Kaya discipleship is very important. Alagaan. Alagaan natin. Ang tao, that is discipleship. Discipleship, learner ng discipleship. Amen? Patuloy na natututo. That is disciple. Hello? Amen. Palapalan mo natin ang Panginoon.
bagay, Panginoon, ay pinagkakatiwala ko na sa iyo. Bahala na po kayo. Hindi mo ganun ang pananampalataya. Pananampalataya ay bunga ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka nagbibigay ng oras, panahon, commitment sa salita ng Panginoon na gusto mong maranasan. Hindi po pwede yun. Kaya ang pang-aaral ng salita ng Panginoon sa ibang tao, hindi po magic na kapag sinabi, tanggapin mo si Jesus. Hindi po. Kaya sabi ng Bible, mayroong nagtanim, mayroong nagdilig. At ang Panginoon ang magpapalago. Hindi ho yun automatic. Tanggapin mo si Jesus na yung oras na ito. Hindi po, seed po yan eh. Seed yan. Hindi naman agad-agad mamumunga yan. Kaya may mga magtatanim, may magdidilig. O, kaya ganoon din po sa atin tayo mga Kristo. Kaya po kailangan natin nagkaroon tayo ng commitment. Kung meron kang commitment sa Diyos, kailangan may commitment ka sa church. Hindi pwede may commitment ka sa Diyos, wala kang commitment sa church. Hindi pwede. Kailangan, if you give yourself to God, you give yourselves to your brethren. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Piliin mo sumampalataya sa Panginoon. At sa pagsampalataya ay sa magitan ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay para sa lahat. Ang Holy Spirit ay para sa lahat. Let us enjoy life. Amen. Because of Jesus. Amen. Let's all stand. Let's pray. Lord God, we thank you so much